Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat. Kabanata 551. Sumakay ang lahat sa elevator. Di nagtagal, nakarating sila sa floor kung nasaan ang spinning restaurant ay matatagpuan. Ding, ang mukha ni Mandy Zimmer ay lalong lumala sa sandaling dumating ang elevator sa partikular na floor na iyon. Ang kanyang palad, na humahawak kay Cynthia ay nagsimulang magpawis. Boom, boom, boom. Ang mga paputok ay nagsimulang maglunsad, at ang makulay na mga fragment nakakalat sa buong lugar. Maligayang kaarawan, ginang Mandy Zimmer. Ang isang pangkat ng mga naghihintay ay tumayo sa magkabilang panig sa exit ng elevator. Nang makita nila ang isang tao na lumalabas, agad silang yumuko. Ang isang profesional na banda ay naglaro ng musika sa background. Ang restaurant ay espesyal na naghanda ng isang holographic projection kung saan iba't ibang mga larawan ni Mandy ay nilalaro sa isang tuloy-tuloy na loop. Ang figure ni Harvey ay lumitaw sa ilang mga larawan. Ito ay isang bihirang memory ni Mandy at Harvey. Ang buong party ay na-set up ng buo para kay Mandy. Wala nang iba, lahat ng mga lamesa at upuan ay walang laman. Mayroong isang higanteng cake cart at isang tower ng champagne na maayos na itinakda ang tower sa gitna ng kainan. Kami, sa ngalan ng spinning restaurant ng Buckwood Tower, nais namin ginang Mandy Zimmer ang maligayang kaarawan. Ikaw lang ang taong may hawak ng birthday banquet sa aming restaurant. Meron kaming inihanda na isang eksklusibong souvenir para sa iyo, isang purong ginto ng membership card. Mangyaring tanggapin ito. Ito ang aming unang purong card ng pagiging kasapi na ginto, at ito ay nag-iisa din. Ang taong namamahala ay lumakad ng magalang, may hawak na pulang plato. Ang isang masela na membership card ay inilagay dito. Bilang karagdagan sa dalisay na material na ginto, mayroon din isang kabisera Z na nakalagay sa mga diamante. Tumayo si Mandy Zimmer at medyo namula ang mga mata ni Mandy nang makita niya ang regalo. Naantig siya. Ito ang pinaka nakakaantig na bagay na hindi niya dati naranasan. Si Cynthia Zimmer, na nakatayo sa likuran, ay nakaramdam ng isang kakaibang pagpapakilos sa kanyang puso sa panunood nitong eksena. Ang kanyang kapatid na babae ay nakakaranas ng kaligayahan. Hindi ba dapat masaya din si Cynthia para kay Mandy? Bakit siya nakaramdam ng lungkot? Tulad ng para kina Leon Silva at Brent Silva, pareho silang lubos na natulala. Ito ay ganap na naiiba sa kung ano ang inaasahan nila. Kung hindi pupunta si Mandy sa Grand Hotel W, ang kanilang pagpaplano ay hindi magagamit. Halika, Mandy, pumunta tayo sa harapan. Ngumiti si Harvey, kinuha ang kamay ni Mandy, at lumakad papunta sa gitna ng restaurant. Pinukul siya ni Mandy ng isang kakaibang titig. Nagtaas si Harvey ng kanang kamay niya at hinampas ang kanyang mga daliri. Kumalas. Sa labas ng Buckwood Tower, ang napakarilag na mga paputok ay inilunsad sa kalangitan kasama, sa sumabog ang makulay na pagsabog sa tabi mismo ng mga bintana ng spinning restaurant. Ang bawat sinag ng mga paputok ay matungkad at natatangi. Ang iba't ibang mga kulay ay magkakaugnay sa kalagitnaan ng hangin, bumubuo ng mga salita, maligayang kaarawan. Ang kabuuan ng Buckwood ay maaaring makita ang nakasisilaw na mga paputok sa kalangitan. Maraming kababaihan ang dapat na berde na may inggit. Dapat sila ay nagtataka tungkol sa maswerteng batang babae na maaaring makatanggap tulad ng isang kahangahangang paggamot. Natigilan si Mandy. Hindi niya kailanman naisip iyon ang masusing paghahanda ay gagawin para sa kanya. Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Mandy at sinabi sa isang malalim na tinig, "Sayang, aalagaan kita ng mabuti." Sige, niyakap ni Mandy si Harvey. Walang babaeng maaaring pigilan ng ganyang isang romantikong kilos. Parehong sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay nag-alala. Hindi nila inaasahan na maaaring magkaroon si Harvey ng birthday party para kay Mandy sa lugar na ito, natatawa si Brent. Sinulyapan niya si Zach Zimmer, ang pagsisisi ng malamig, ano ang nangyayari? Hindi ba sabi mo siya ay walang silbi na manugang?
Nagawa niyang maglakad palabas ng komunidad nang hindi nasaktan. At ngayon, maaari niyang ihanda ang ganitong uri ng hapunan sa kaarawan. Sabihin mo sa akin, paano siya naging basura? Sino ang impyerno na ito? Kabanata 552. Galit na galit si Brent Silva, marami siyang ginawa na paghahanda, ginamit ang maraming mga pamamaraan, at ginugol ng maraming pera upang manalo sa puso ni Mandy. Ang pinakamahalagang bagay ay ang buong ploy na ito ay nasa mga utos ng isang tao na hindi niya kayang bayaran o masaktan. Ako ay nabigo, magtatapos siya sa hindi mailarawan na mga pangyayari. Sa ngayon, si Brent Silva ay may pag-uudyok na mabulabog si Zack Zimmer hanggang kamatayan. Hindi ba dahil sa maling impormasyon ni Zack, kaya siya ay nasa isang awkward na posisyon? Kung dinala niya ng diretso si Mandy sa Grand Hotel W, hindi ba pupunta ang mga bagay ayon sa plano? May mahahanap ako at suriin. Nasira si Zack Zimmer sa isang malamig na pawis. Alam niya na kung hindi siya makapagbigay o mag-upo ng isang kasiya siyang paliwanag, kalimutan ang pag-alis ng koneksyon sa malakas. Mamamatay siya. Hindi nagtagal nagsimula ang party ng kaarawan. Biglang tumawa si Zack. Harvey, ikaw mayroon napakaswerte. Mayroon ka pa ring nakatutuwang swerte sa guhit ng iyong palad. Ang bawat tao ay lumingon kay Zack, nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagpatuloy si Zack. Tulad ng nangyari, ang may-ari ng Spinning Restaurant ay nagbago sa araw bago kahapon. Narinig ko na ang bagong pamamahala ay nagpasya na pasalamatan ang unang taong maaaring magbigay ng magandang mungkahi para sa restaurant at bigyan siya ng libreng isang araw na chartered service. Hindi ko inisip na maaari kang maging maswerteng ito, Harvey. Inaasahan kong magpapatuloy ka sa pagkakaroon ng gayong magandang kapalaran sa hinaharap. At hawakan si Mandy ng isang kahanga-hangang party sa kanyang kaarawan na tulad nito bawat taon. Sinabi ni Zack Zimmer, at ngumisi. Parang ang tunog ng mga salita niya ay isang pagpapala, ngunit sa katotohanan, siya ay nanunuya kay Harvey. Kaya, ang lahat ay higit sa lahat dahil sa good luck. Naay kung bakit maaaring humawak si Harvey ng isang birthday party para sa kanyang asawa ng maayos, sa kabila ng katotohanan na siya ay walang kabuluhan. Ngumiti si Brent. Kung si Harvey ay naging mayaman o mayroong isang eksklusibong background, tiyak na magdusa siya sa sakit ng ulo mula sa paghahayag. Gayunpaman, si Harvey ay umaasa lamang sa kabutihan ng kapalaran. Kaya, bakit siya dapat matakot? Kung nabigo siya ngayon, magkakaroon pa rin ng iba pang mga paraan upang i-claim si Mandy para sa kanyang sarili sa hinaharap. Hindi sila pinansin ni Mandy. Mahinahon siyang tumingin kay Harvey at sinabi, Harvey, tuwang-tuwa ako ngayon. Ako talaga ay masaya. Tahimik na ngumiti si Harvey bilang tugon. Kahit na ipinaliwanag niya ang lahat, kilala niya si Mandy at hindi siya naniniwala sa kanya. Ang kanilang relasyon ay sa wakas ay naging mas mahusay. Si Harvey ay hindi nais na ito ay masira muli. Sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay una medyo nalulugod. Gayunpaman, nang marinig nila ang tinatawag na katotohanan, mas lalo silang tumingin kay Harvey, mas naramdaman nila siya sa isang paningin. Mahirap na para sa kanila na hikayatin si Mandy upang hiwalayan siya. Upang itaas ito, ginawa niya ang lahat ng ito. Siya ba ay sinusubukan mong itago ang mga ito na sadya? Paano ka makakapagbigay sa isang tao na umaasa lamang sa swerte? Sa huli, nakaupo ang lahat. Hindi umalis sina Brent at Zack. Gumawa sila ng ilang mga tawag sa telepono at gumawa ng mga bagong pag-aayos. Matapos ang isang pag-ikot ng inumin, pareho sina Simon at Lillian na ipinakita kay Mandy ang kanilang mga regalo. Inihanda din ni Cynthia ang isang regalo sa kaarawan. Kahit si Zack, na nandito lamang upang gumawa ng mga bilang, nagkaroon ng regalo para kay Mandy. Sinulyapan ni Brent si Harvey at mahinahong sinabi, Mr. York ay talagang masalimuot sa paghahanda ng kaarawan na hapunang ito. Sigurado ako sa mga regalo na mayroon ka ay sulit. Hindi pa rin siya sumuko sa pagsubok na gawin si Harvey na mukhang masama. Paano ang isang tao na umasa sa mas manipis na swerte upang magplano ng isang kaarawan nang may isang mahalagang regalo? Sinulyapan ni Lillian si Harvey na kasimangot.
Ano ang kaya mo imposibleng bigyan niya si Mandy? Kung ito ay isang bagay mula sa isang stall sa kalsada, huwag mo nang ilabas ito. Mapapahiya lang kami. Ngumiti si Harvey. Naghanda ako ng regalo. Hindi ko ito dinala kasama ko, ngunit hindi ko rin ito madadala. Ginoo York, kung wala kang pera para sa isang regalo, lamang at sabihin mo. Si Brent na nagbuntong hininga. Ano ang punto ng pagsisinungaling? Pumalakpak siya ng kamay. Sa susunod na segundo, dalawa sa kanya tumakbo ang mga entourage. Nagmadali sila rito mula sa Grand Hotel W. Ito ay mga bagay na una nang inayos ni Brent na gawin sa hotel, ngunit ngayon, maaari silang magamit kahit na nabago ang lugar. Kabanata 553. Sa sinyas ni Brent, ang dalawang entourage bawat isa ay lumabas na may isang kat-anji tanging kahon ng regalo. Pinuksan nila sila at inilagay ang mga ito sa isa sa mga lamesa ng restaurant. Sa loob ng dalawang kahon na ito ay isang susi ng kotse ng Porsche at pinong singsing na brilyante. Ngumiti si Brent at sinabi, Mandy, narinig kong wala ka pang kotse mula nang dumating ka sa Buckwood. Alam kong hindi madaling makahanap ng isang numero ng plaka ng lisensya dito. Kaya, espesyal na inayos ko ang isang Porsche 718 para sa iyo. Ito ay mula sa isang kumpanya na kaakibat ng Silvas. Hindi mo na kailangang magalang, dalhin mo lang ito at magmaneho. Tulad ng para dito, ito ay isang singsing ng Cartier na na-customize ko para lamang sa iyo. Ito ay isang 1 carat na diamante at nagpapakita ito ng isang immaculate cut. Mangyaring, subukan ito. Ang mga mata ni Lillian ay naging puno ng kasakiman. Hindi siya makakatulong ngunit pinutol niya si Brent, young Master Silva. Ang dalawang bagay na ito ay napakahalaga, hindi ba? Ang kotse ay halos 80,000 hanggang $90,000. Tulad ng para sa singsing na ito ay mga $35,000. Kung pagsamahin silang dalawa, hindi mababa sa 1,000,000. Si Brent ay parang baliwala lang. Kung kumikilos na parang daan-daang libu-libong dolyar ay walang kahulugan sa kanya. Ano, mahalaga iyon. Hay naku, nakita ni Lillian ang mundo. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay hindi pa hiwalay at hindi nagpahayag ng anumang interes kay Brent. Gayunpaman, maaaring ihanda ni Brent ang mga mahalagang regalo para sa isang simpleng kaarawan. Ito ay tiyak na kapanapanabik. Si Brent Silva ay talagang hindi kapani-paniwalang mayaman. Kahit si Simon Zimmer ay nagulat, ang Silvas ay maaaring mayaman. Kahit na, para gumastos si Brent tulad ng isang malaking halaga ng pera, ito ay sapat na para sa naramdaman ni Simon ang kanyang katapatan. Young Master Silva, tunay kong pinahahalagahan ang iyong katapatan, ngunit ang mga regalong ito ay masyadong mahal. Si Mandy ay tumanggi. Hindi ko sila matatanggap. Ngumiti si Brent at walang sinabi. Sa halip, siya ay sinulyapan si Zack Zimmer, agad na sinabi ni Zack, Mandy, mali ka. Ang Silvas ay nakikipagtulungan sa Silver Nimbus Enterprise sa isang malaking proyekto. Bumabalik lang sila ng pabor sa mga regalong ito. Paano mo tanggihan? Tumanggaw din si Simon at sinabi, Oo, anak kong babae. Regalo lang sila. Ito ay wala. Dagdag pa ni Lillian, hindi nag-iisip na babae. Si Young Master Silva ay ipinapakita sa iyo ang kanyang katapatan. Paano mo hindi matatanggap ito? Sa huli tinanggap sila ni Lillian sa ngalan ni Mandy, anuman ang damdamin ni Mandy. Ngumiti si Brent, at nasiyahan. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Harvey. Ginoo York, napakaswerte mo ngayong gabi. Ang birthday party na inayos mo ay hindi masyadong masama. Gayunpaman, ang swerte ay hindi maaaring ituring na isang regalo. Ang katapangan ay isang regalo. Paano ang tungkol sa iyo? Bakit hindi ka naghanda ng isang regalo na advance? Hindi mo ba kailangang magbigay din ng isang bagay na mahal? Isang kwintas o isang handbag ay pwede na. Nakangisi si Zack at sinabi. Si Harvey ay naging live-in son-in-law para sa Zimmer sa loob ng 3 taon. Ngunit hindi mo pa binigyan ng regalo ang iyong asawa para sa kanyang kaarawan. Paano ito nagkakaroon ng anumang kahulugan? Ikaw, nahiya sina Simon at Lillian.
Gusto nila na walang higit pa upang makahanap ng isang butas upang itago ang kanilang mga ulo. Talagang hindi alam ni Harvey kung paano maging isang mabuting tao. Wala siyang paghahambing kay Brent. Sige, lahat, tumigil sa bagay tungkol dito. Kami ay isang mag-asawa, ayos lang kung hindi niya ako bibigyan kahit ano. Sa huli, nagsalita si Mandy upang matapos na ang mga bagay at palipasin. Gayunpaman, medyo nabigo pa rin siya. Siya ay hindi kailangan ni Harvey na bigyan siya ng anumang mahal. Ang inaasahan niya ay si Harvey ay hindi bababa at maghanda ng isang bagay para sa kanya. Anuman ito, siya ay masayang tatanggapin ito, alam ni Brent na huminto, at tumigil sa kanyang mga pagtatangka upang pahiniin si Harvey. Yamang ang live-in son-in-law na ito ay walang silbi, mayroon siyang maraming mga pagkakataon. Kahit na nabigo siya ngayon, siya ay kailangan lang ng isa pang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, pareho sina Simon at Lillian na nasa side kasama niya. Nang matapos ang birthday party, tinanggihan ni Mandy ang alok ni Brent na ihatid siya sa bahay. Siya at si Harvey ay lumakad sa abalang kalye ng magkasama. Sa totoo lang, sinabi ni Harvey. Inihanda kita ng regalo sa kaarawan mo ngayon. Kabanata 554. Ano? Si Mandy Zimmer ay nawala para sa isang sandali, nagulat siya. Ipinagpalagay niya ang regalo sa kaarawan na binigay ni Harvey ay isang bagay na walang halaga, dahil bakit siya dapat napahiya na ipakita ito sa harap ng lahat kanina. Kinuha ni Harvey York ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Mandy. Buksan mo ito at tingnan. Pinuksan ni Mandy ang sobre, na naglalaman ng isang access card at code para sa isang smart lock ng pinto. Nagulat si Mandy. Ito ba, isang bahay? Ang Gardens Residence. Natigilan si Mandy, kahit na siya ay nakarating lamang sa Buckwood hindi pa katagalan. Alam niya na ang Gardens Residence ay ang pinakamahusay na pamayanan ng tirahan sa lahat ng Buckwood. Ang lugar na inuupahan ng Zimmers ay napakaliit para mamuhay sila. Dapat kang manatili sa bahay na ito sa halip. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang CEO ng kumpanya. Ngumiti si Harvey. Pumunta tayo at tingnan. Sundan mo ako. Habang nag-uusap sila, dinala ni Harvey si Mandy sa Gardens Residence. Harvey, baliw ka ba? Ano ang ginawa mo? Sinuri ni Mandy ang mga presyo ng bahay sa online, at ang presyo ay halos pinalayas siya sa pagkabaliw. Ang bahay dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $15 milyong. Kahit na ang buong kapalaran ng Zimmers ay hindi sapat upang masakop ang presyo. Huwag kang kinakabahan. Inupahan ko lang ang bahay. Meron na akong binabayaran na buwan ng upa. Kung hindi ko kayang bayaran ang upa sa hinaharap, paano mo ako tulungan na magbayad dito? Sinabi ni Harvey na half-jokingly. Gayunpaman, siniseryoso ni Mandy ang kanyang mga salita. Nang makarating siya sa tuktok na palapag gamit ang elevator, alam niyang hindi makakaya ni Harvey ang suite room na ito. Ang presyo lamang ay nagkakahalaga ng $30 milyong. Talagang inupahan ni Harvey ang lugar na ito. Hindi siya sigurado kung hanggang kailan niya na-save ang pera upang makaya kahit na upa ng isang buwan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan, malalim pa rin si Mandy. Mula sa susunod na buwan pa sulong, babayaran ko ang upa. Mabilis na sinabi ni Mandy, natatakot siya na masyadong ma-stress si Harvey. Bukod dito, nagustuhan niya ang bahay na ito, ang lahat ay na-customize ayon sa gusto niya. Bagaman hindi siya ang uri ng tao na labis na pananabik sa kayamanan at katanyagan, maaari siyang mabuhay ng comfortable tulad ng isang prinsesa. Sino ang tatanggi na babae dito? Kinabukasan, ang balita tungkol kay Mandy na pagpunta sa Spinning Restaurant sa Buckwood Tower hanggang sa ipagdiwang ang kanyang kaarawan ay kumalat sa buong pamilya Zimmer. Sa Zimmer Villa na ibinigay ni Prince York, sinakop na ni Senior Zimmer ang pinakamalaking silid sa tuktok na palapag at itinuturing ang tirahan bilang kanyang sarili. Samantala, sa Villa Lobby, isang pangkat ng Zimmers na nagtipon at nagsimulang mang-insulto kay Mandy sa harap ni Senior Zimmer. Senior Zimmer, sa palagay ko ay tanggalin na si Mandy na maging CEO. Oo, nag-book pa siya ng buong Spinning Restaurant sa Buckwood Tower para sa kanyang kaarawan.
Sinabi ng lahat na pinapayagan ito ng pamamahala dahil sa swerte, ngunit paano posible iyon? Sa palagay ko ay pinalabas niya ang mga pondo ng kumpanya at e-book ang buong restaurant, para lang mailigtas niya ang reputasyon. Oo, sinadya niyang sinabi na ang bastard na si Harvey, ang maswerteng isa. Paano posible para sa isang live-in na manugang na magkaroon tulad ng good luck? Lolo, kung hindi ito para sa iyo, ano ang tama? Si Mandy ay dapat maging CEO ng Silver Nimbus Enterprise. Hindi ko akalain na angkop siya. Labis na nagalit ang Zimmers kay Mandy. Hindi lamang siya nasa kapangyarihan, ngunit siya rin ay mayabang at labis na labis. Hindi nila ito matatanggap bago sa Niemhi, nagawa nilang hakbangin ang lahat sa kanya, ngunit ngayon, bakit siya ang isa sa sagabal sa kanila? Lalong na nagalit si Zack. Lolo, hindi magkaroon ng problema kay Mandy na nasa kapangyarihan. Ang bagay ay, siyang Master Brent Silva mula sa Silva ang pamilya ay interesado sa kanya. Tila nais ng ikatlong uncle at ikatlong tiya na palitan ang kanilang manugang. Kapag siya ay kasal sa pamilya Silva, I think hindi siya makinig sa iyo ngayon. Kabanata 555. Ang mga salita ni Zack Zimmer ay tumama sa ugat ni Senior Zimmer. Ang dahilan na pinayagan ni Senior Zimmer si Mandy na maging CEO ay upang makontrol siya. Gayunpaman, magiging mahirap kung ginawa ni Mandy na pakasalan si Brent Silva habang hawak pa rin ang posisyon ng CEO. Ang mga mata ni Senior Zimmer ay nagbago sa pagkabigo. Siya pagkatapos ay sinabi ng malamig, sa pamilya Zimmer, hindi mo magagawa ang diborsyo o magpakasal lang sa isang katulad mo. Nagpatuloy si Zack, Lolo, sa ngayon, ang pinakamahusay na paraan ay upang hayaan si Queen na mabilis na magpakasal sa Silva family at pagkatapos ay alisin ang posisyon ng CEO mula kay Mandy. Kung sa palagay mo ay wala kang mapagkakatiwalaan, kaya ko pansamantalang punan ang posisyon para sa iyo. Siyempre, papet lang ako. Si Lolo pa rin ay may panghuling sabihin. Walang balak si Zack na itago ang kanyang ambisyon. Alam niya na ang pagtatago nito ay walang silbi, kaya maaaring siya ay mabuti na ipaalam na lang. Mula sa kanyang pag-unawa kay Senior Zimmer na pagkatao, hanggat ang ibang partido ay kinakabahan, lahat ay pupunta ayon sa kanyang plano. Hindi kailangang pakasalan ni Brent si Mandy. Hanggat siya ay patuloy sa paghagupit kay Mandy, tiyak na si Senior Zimmer ay lalago na natatakot at ibalik ang posisyon ng CEO mula sa kanya. Tulad ng para sa Sky Corporation, gusto nila ng isang kabataan upang pamahalaan ang Silver Nimbus Enterprise. Kapag ang mga bagay ay nakarating sa puntong iyon, natural lamang ito kay Zack upang maging CEO. Sapat na, kailangan ko pa rin ng tulong upang magawa ang mga bagay bulalas ni Zack sa kanyang puso. Hanggat lahat ay napupunta ng maayos, hindi ito magtatagal bago ako maging CEO. Kapag nangyari iyon, ipapadala ko agad ang matanda na ito sa isang nursing home. Pagkatapos lamang, ang mga Zimmers ay maaaring tunay na umunlad. Isang bakas ng mali siya na may kulay na ekspresyon ni Zack, ngunit ito ay pansamantala lamang. Walang nakapansin dito, nakatitig si Senior Zimmer kay Zack, hindi sigurado sa kay Zack na mga saloobin. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay sinabi ni Senior Zimmer, kahit na maraming mga pagkakamali si Mandy, siya lamang ang naging CEO kamakailan. Kailangan nating suportahan siya. Pag-usapan natin ang tungkol dito mamaya. Ang pagkakaroon ng pag-iisip ng malalim tungkol sa bagay na ito. Tinapos ni Senior Zimmer na dapat siya maingat kay Zack sa halip na kay Mandy. Hindi sikat si Mandy sa mga Zimmers. Kung siya ay nais na maging buo ang kapangyarihan, kakailanganin niya ang panlabas na suporta mula sa labas ng pamilya. Iba ang sitwasyon para kay Zack. Sa loob ng maraming taon, si Zack ay ganap na isang malakas na pag-iisa sa pamilya. Marami sa mga Zimmers ang tumayo sa kanyang tagiliran. Kung pinayagan ni Senior Zimmer si Zack na maging CEO, ito ay magiging 1 minuto lamang bago siya itulak sa mga gilid. Sa puntong ito ay hindi mapagkakatiwalaan ni Senior Zimmer ang sinuman, hindi man si Zack. Malamig na hinaplos ni Zack ang kanyang baba. Lolo, huwag mo akong sisihin para sa hindi pagpapaalala sa iyo.
Si Young Master Silva ay nagpunta sa birthday party ni Mandy kahapon at kahit na binigyan siya ng isang Porsche, desidido siyang kunin si Mandy. Paulit-ulit na bumalik muli ang kutis ni Senior Zimmer. Bamantong hininga siya. Ano ang magagawa? Kumuha lang siya ng pabor sa Silver Nimbus Enterprise. Nagsimula na rin ang proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort. Hindi ito isang magandang ideya na mabilis na baguhin ang CEO sa ngayon. Nagbulang-bulungan si Senior Zimmer, hindi pa rin nakakagawa ang isipin niya. Nakita siya ni Zack at nanligaw sa kanyang puso. Dahil sa palagay mo ay napakadaling kontrolin ni Mandy, mula pa akala mo may kakayahan siya. Aba, ipapaalam ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Kung sa Niamhi o Buckwood, wala na siya kaysa isang walang silbi na bagay. Si Brent, mas madaling makakuha ng isang babae na makatarungan, kaya may kalamangan ako sa kanya. Sumulyap ulit si Zack. Hindi niya maiisip ang isang paraan upang makitungo kay Mandy sa Buckwood, ngunit maaaring magawa ni Brent. Ang dalawa ay nagbahagi ng isang karaniwang punto ng interes. Naturally, si Brent ang mamuno sa ilang mga bagay.